Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala mabuthur rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa sirajan munira wa salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd. Assalamualaikum hayyakumullah wa bayyakum ya masyayikh kiram, mga ating mga kasamang mga duat, mga kapatiran, at sa ating mga pagsubaybay ng ating programang ito sa pamunuan ng SGDA at sa ating programang Basair bilang patunay. At alhamdulillah, tayo po ay pinagkalooban ni Allah ng mga ganitong oras na makapagsilbi at makatulong kahit papano, kahit maliit na bagay na ating magagawa patungkol sa ating pangreliyon. At alhamdulillah sa oras na to ay meron rin tayong makakasama, isa sa ating mga kilalang da'iya, at ngayon ay nasa Riyadh siya. Unang-una, bago nating ipagpatuloy, kami po ay humihingi ng paumanhin, dispensya sa mga nakakilala kay Sheikh Omar, at maaaring iba ay inaabangan ng kanyang pagiging guest sa atin dito, Sheikh Omar Lawrence. Siya po ay nag-inform sa amin na masama raw ang kanyang pakiramdam. No? Allah naway dunasin siya ni Allah. Allah labas tahurun insyaAllah siya. So, alhamdulillah, dito naman rin ang ating mga makakasamang mga guwapong mga daya at ating ring guest na masyaallah pinaunlakan tayo. Ito yung mga bagay na hindi natin inaasahan, pero alhamdulillah, sa ganitong paraan ay para sa landas ni Allah ay nagagawa natin ito ng paraan upang mapagpatuloy pa rin ang ating programa. Bro Jabbar, baka gusto mo munang bumati at batiin natin yung mga ating mga nakakapanood. MashaAllah, barakallahu fiik, Ustad. Subhanallah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dun sa mga aming mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, at magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali, anumang oras meron kayo sa kinalalagyan nyo. Kami ay nagbibigay pugay muli sa inyo at nagpapasalamat kami na muli kahit ano nangyayari ay nandyan po kayo sa amin at sumusubaybay. Amin. At assalamualaikum warahmatullahi ta'ala sa ating guest speaker for tonight. Alhamdulillah. At sa ating mga kapatid. Alhamdulillah. Dakalakaran na Bro Walid. Kung pwede kang bumati at insyaAllah pagtapos mong bumati, diretso mo na rin pakilala ang ating butihing Sheikh. Amin, insyaAllah. Pakilala natin Bro Walid, insyaAllah. MashaAllah, tabarakallah. At ako po ang inyong lingkod, Brother Walid, magiging co-host po dito sa programang Basair. Ito po ang programang patunay kung saan ay sinasabi na ito ay may dalang gabay mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At inuulit po namin yung paghingi namin ng dispensa at dahil hindi na maasahan yung minsan nagkakasakit ang tao, ano po, so pinipilit man ng brother ng Sheikh talagang ito'y kadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ay isa sa paniniwala sa Islam po. So at ang hasalo po ng ating programa ngayon na alhamdulillah, sabi nga kung merong Rescue 911, ito na po yun. Ito yung ating Sheikh na sabi natin na magiging magiging kausap po natin ngayon, susubaybay natin. Kahalili. At pangalan po ay si Sheikh Mahrad Ibn Sulaiman. Siya po ay taga Davao del Sur at siya po ay nakapag-aral sa Baguio sa Al-Marif Batch 4. Ayan. At siya po ay nagtatrabaho sa Riyadh sa Al-Qiya. Ito po ay Islamic Center sa Riyadh po. At ang kanyang sinabing hangarin po sa kanyang ginagawang pagdadaw, ito po yung pagpapalaganap sa salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay para maiparating ang tunay na katuruan ng Islam sa mga sangkatauhan. Ayan po, siya po ang ating magiging kasama ngayon sa pansamantala at ito po ang kanyang pangalan, si Sheikh
Mahrad ibn Sulaiman. Ayan, so mga brother, Hayakallah, Sheikh Mahrad. Mashallah. Mashallah, Sheikh, alay. bumati ka muna at surpresang guest to, ano? Guest surprise Oo, to. oo. Mashallah. Tama, At tama. hindi Tama. nag-atubili si Sheikh na pagbigyan tayo. Isang tawag ko lang, Sheikh, may problema Tama. kami. Medyo nag-back out yung guest namin. Respeto, Gawa ng may Marwan. karamdaman. Ano ba problema? Ano ba paglilingkod? Kailangan namin may guest sa live. Ano siya? Ngayon na ba? Sige, bigyan niyo yung link. Allahu Akbar. So, mashallah. Gantimpalaan ka ni Allah, Sheikh. Sheikh Mahrad, anong pagbati mo? Salam sa mga pamilya natin, mga kapatiran. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binabati ko po ang mga butihing Sheikh na kasama ko sa oras na ito at ako po ay nalulugod. No? Nalulugod po ako dahil kahit papano binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaunting oras na magbigay ng kaunting kaalaman na mayroon tayo sa abot ng ating nalalaman. At binabati ko po ang aking mahal na mga asawa sa Pilipinas at sa alhamdulillah, sila po ay pinapasalamatan ko sa kanilang suporta na ibinibigay sa akin sa da'wah at gayon din na pinapasalamatan ko rin ang Islamic Center na ito dahil sila po ay nagbigay ng bakanting oras sa akin sa mga ganitong uri ng da'wah. At binabati ko po ang aking mga kapatid na mga Muslim sa Pilipinas man o dito sa Middle East na makakapanood ng ating live na ito, no? At ipagpaumanhin niyo po kung ano man ang mga pagkulang namin dito dahil ang oras na ito at ang pag-surpresa na ito ay hindi ko inaasahan at dapat sana kung ang mga ulama natin ay naghahanda ng topic, no? Yung mga ulama natin pinaghahandaan ng topic, paano na kaya tayong hindi alim, hindi nakapagtapos ng university, no? Ngunit ganun pa man na pipilitin natin at inshallah na kahit papano maibigay natin ang anumang kaya natin ibigay inshallah. Yung Sheikh, bago mo pagpatuloy yung ang topic natin na inshallah may babahagi mo sa amin. Naalala ko ngayon si Sheikh No, si Brother No, Kapareño. Minsan pagsama kami sa da'wa at bigla kanyang papatayuin para magbigay ng ng lecture o kalima. Sabi ko, Brother No, pasensya na, hindi ako handa eh. Wala akong hindi ako naka-prepare sa pagbibigay ng speech. Sabi niya, tatalunin pa tayo ng mga Boy Scout. Ang Boy Scout laging handa. Ang daming topic sa Islam, sabi niya. Marami kang pwedeng sabihin patungkol sa Islam, posibleng mawawala ka ng topic. So inshallah sa hapon po ito, sa oras na to, ang bibigyan po natin ng maikling talakayan sa dalawang dalawang topic inshallah. Una yung kahalagahan ng mga gawain ng puso. Sa Islam ay pinapangalagaan ang puso upang hindi tayo para tayo makaiwas sa pagkakasala. So sa anong mga bagay yon? Siyempre lahat dito napapaloob ang ikhlas, malayo tayo sa riya, parang ating gawain katanggap-tanggap, yung ating basta't mga gawain patungkol sa puso, ito'y binibigyan ng kahalagahan sa Islam. Pangalawang inshallah usapin natin sa maikling oras na to, paano natin salubungin ang Ramadan. So inshallah hindi na natin papatagalin, Sheikh Mahrad, kahit konting bahagi lang patungkol sa kahalagahan ng a'malul qulub. At inshallah barakallahu fiik, jazakallahu khairan, inshallah. ولتفضل يا شيخ. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا إمام المتقين وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mga kapatid sa Islam, tunay man na ang puso ng isang tao ang siyang pinakamahalaga na bahagi sa kanyang katawan.
Ang ating mahal na propeta, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan, kanyang sinabi, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Muttafaqun alayhi. Ang ating mahal na propeta, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan, ay kanyang ipinakilala sa atin kung ano ang kahalagahan ng puso ng isang tao. Sinasabi niya na ang isang puso, sa isang katawan ng tao ay mayroon ditong isang mudghah, namumuo na dugo, na kapag ito ay mapabuti ng isang tao o mapabuti ng katawan, lahat ng mayroon sa kanya ay magiging mabuti. Gawain niya, intensyon niya, anuman ang mayroon ay magiging mabuti. Mabuti ang bunga dahil mabuti ang kanyang puso. Mabuti ang isang namumuong dugo na ito. Wa idha fasadat fasadal jasadu kullu. At kapag ang isang namumuo na ito ay nasira, masisira rin ang katawan. No? Masisira din ang katawan. Bakit sinasabi ng propeta Muhammad na ang katawan ay masisira? Dahil ang gumagawa ng pagsamba ay ang katawan. Sujud, infaq, pag-aayuno. So gawain po ito ng al-jawarih. Gawain po ito ng al-jawarih. Kapag sira ang namumuo na ito, so lahat ng ginagawa ng ating jawarih or jariha ay sira rin po. Sinabi ng ating mahal na propeta, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan, ala wahiyal qalb. At ito ay ang puso ng tao. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala ay kanya tayong pinapaalalahanan. Kanyang sinasabi na, yawma la yanfa'u malun wala banun, illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Darating ang araw darating ang araw na sa araw na iyon ang ating kayamanan, ang dami ng ating mga lahi, dami ng ating mga anak ay hindi na makakatulong sa atin maliban, sabi niya, sa ating tinatawag na, sabi niya, qalbun salim. Itong puso na malinis. At ang tafsir ng ating mga ulama, mga kapatid, tungkol sa puso na malinis, sinasabi po nila na malinis unang-una mula sa mga shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So paano tatanggapin ang iyong pagsamba kung ikaw ay nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kung ang puso mo ay marumi mula sa tinatawag na shirk. Pangalawa, ang mga tinatawag nating mga khurafat, itong mga di kapani-paniwala ng mga tao. Kinakailangan na malinis ang ating puso dito nang sa ganun tatanggapin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Opo mga kapatid sa Islam, ang puso ng isang tao, may mga taong nagsasabi na ang iman, may mga taong nagsasabi na ang iman mujarrad, iqrarun mujarrad, sabi nila ay itong sinasabi lamang na pagbanggit lamang ng ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, at hindi nakasama yung puso. Pero tayo na mga Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaa, nasa manhaj ng mga salafus salih, opo, naniniwala tayo na ang iman ito ay iqrarun bil lisan, or ano ba yung sinasabi nila dito na bibigkasin ng iyong dila at kinakailangan tanggapin ng iyong puso, and then isasagawa ng iyong mga bahagi ng katawan. Yun yung iman para sa atin. No?
So, ang isang tao, mga kapatid sa Islam, paparating ang maraming uri ng mga pagsamba. No? Halos buwan-buwan, mayroong mga pagsamba na isinasagawa sa Islam. Mayroong mga pagsamba na isinasagawa sa Islam. Ngunit, ang tanong ay, paano tatanggapin yung pagsamba na isinasagawa mo kung ang iyong puso ay hindi malinis? Kaya nga, mga kapatid sa Islam, si Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin rahimahullah, mayroon siyang tinatawag na lecture about sa pagtigas ng puso ng isang tao. Sabi niya, kapag matigas na ang puso ng isang tao, sabi niya, ito yung dahilan kaya hindi na tumatanggap ng anumang tinatawag na mga paalala. At ito yung dahilan, sabi niya, na ang kanyang puso ay hindi na, dahil sabi niya matigas na ang kanyang puso, hindi na niya nalalaman kung ano ang mabuti. Hindi na niya nalalaman na ito mabuti, ito lamang ang gagawin ko. Hindi po. Dahil matigas na ang kanyang puso, malayo na siya sa tinatawag na mga ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala, malayo na siya sa sharia ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo. Dahilan, sabi niya, na itong tao na ito ay hindi na niya isasagawa at hindi na niya tatanggapin, at siya na mismo, sabi niya, ang unti-unting lalayo sa kanyang relihiyon. Subhanallah. No? Qiswatul qalb, sabi niya, sababun min i'rad. Dahilan, sabi niya, sa pagtalikod na ito. No? Kaya naman, ang ating mga salafus salih, no, ang ating mga ulama, marami silang mga lecture na ginawa paano lamang paalalahanan tayo sa paano natin pangalagaan ang ating puso. Paano natin pangalagaan ang ating puso. Sa Islam, walang gawain, no? Walang gawain na tatanggapin si Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang na nakatuon ang ating puso dito. Innamal a'malu binniyat. Sinabi ng ating mahal na propeta, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan. Innamal a'malu binniyat. Saan ba nakalagay ang niyya? Sa puso. Ang niyya ay nasa puso. Sinasabi nila na dinadama ng iyong puso yung isasagawa mo mamaya na pagsamba. Ang iba, sinasabi nila na ang niyya kailangan bigkasin ng dila. Mali po yun. Kasi sinabi mismo ng ating mga ulama na talaffuduha bid'ah. Ang pagbigkas nito ay bid'ah. Bagkus mahallun niyya ay nasa puso. Kaya kinakailangan natin linisin yung ating puso, linisin yung ating linisin natin ang ating puso mula sa mga ganitong uri ng mga sakit. Ang pinakamalaking sakit, mga kapatid sa Islam, itong shirk. At ang pinakamaliit na sakit ng puso na nalalaman ko, itong tinatawag na kibir. Pagmamalaki. Subhanallah, may isang bata sa harap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay kumain, no? Ngunit ang kanyang ginamit ay yung kanyang kaliwang kamay. Sabi ng Rasulullah, kumain ka gamit ang iyong kanang kamay. Sabi niya, hindi ko kaya. Sabi niya kaya, hindi ko maiangat yung kaliwa kong kamay. Anong sinabi ng Rasulullah? Hindi mo na maigagawa, may sasagawa. Ibig sabihin, hindi mo na maaangat yung kamay mo. Hanggang sa hindi na niya talaga naangat yung kanyang kanang kamay. At tinanong siya, sabi niya, ang dahilan ng kanyang hindi niya paggawa ay ang tinatawag na kibir. Pagmamalaki. Pagmamalaki. Kung titingnan natin, napakaliit lamang nito, mga kapatid.
itong kibir na ito. Pero subhanallah, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min Kahit galit. kibir. Man kana fi qalbihi mithqala dharratin min dharra. Ibig sabihin ng dharra, maliit lamang na uri ng Atom. pagmamalaki. Paano na kaya yung malaking uri ng pagmamalaki? Subhanallah, mapapabilang ka doon sa mga Talunan. hindi mo napapasok ng paraiso. Nandoon ka sa mga last, no? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Subhanallah. Subhanallah. Kaya maraming sakit ang puso mga kapatid na dapat natin itong tawag dito, linisin. At ang paglinis ng puso, pamamaraan nito unang-una pagbabasa ng Quran. Paglilinis ng puso, pangalawa, pagbabasa ng mga sunna ni Propeta Muhammad. Kapag nakakarinig ka ng mga sunna ni Propeta Muhammad, unti-unting tawag dito, lumalambot yung puso mo. Subhanallah mga kapatid sa Islam. Kapag malambot ang puso ng isang tao, tandaan mo na ang kanyang mata madaling lumuha pag nakakarinig ng mga paalala mula sa Quran, mula sa hadith, kissa ng mga sahaba. Sinabi mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Anfal, wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Diba? Kapag nababasa sa kanila or nababanggit sa kanila ang mga aya ni Allah subhanahu wa ta'ala, nadadagdagan ang kanilang mga pananampalataya. So, kapag ang isang tao mga kapatid, no? Nalalaman niya kapag tumitigas ang kanyang puso dahil hindi ito tumatanggap ng anumang paalala. Pag may nagpaalala sa kanya, brother, mali po yan, hindi niya tatanggapin. Sasabihin niya, mas maalam ako sa iyo. Graduate ako ng university, ikaw hindi. Huwag mo akong paalalahanan. Hindi po ganon. Subhanallah. No? Huwag natin gayahin ang halimbawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga puso ng mga Yahud. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi niya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, qulubuhum ghulf. Qulubuhum, ito yung tawag dito, katangian ng puso ng mga Yahud. Ghulf. Sabi ko nga na ang puso ng mga Yahud at puso ng mga taong wala nang alam kundi kasamaan, no? Ay parang nakikita niyo po yung bola ng basketball na punong-puno ng hangin. Pag binabato mo ng bato, saan pumupunta yung bato? Tumatalbog lang. Subhanallah, hindi niya tinatanggap. Anong sabi ni Allah? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dahil sa maraming gawain silang masama, pagkain haram, gawain masama, wala nang ibang ginawa kundi masama. Pag nakarinig ng adhan, hindi tatanggapin, hindi tutugunan. Pag nakarinig ng aya, walang pakialam. Dahilan na ang kanyang puso ay napakaitim na. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hindi natatanggap ito ng anumang mga paalala, mga kapatid sa Islam. Opo. Kaya naman, malis mo dira, Kaya naman mga kapatid sa Islam,
babalikan natin ang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lamang ang kanyang sinasabi na ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salahal jasadu kullu. Hindi lamang niya pinapakilala sa atin ang kahalagahan ng puso. Bagkus nais niyang ipaalam sa atin na dapat nating pangalagaan ang puso. Dahil ito ang manba. Ito ang pinagmumulan upang matanggap ang ating mga pagsamba. Ikhlas ka ba o hindi? Ikhlas o riya? Saan po ito nanggagaling? Sa puso. Ang taong nagsasagawa ng pagsamba, nasa dalawa lamang yan. Pero hindi natin kayang mahatulan. Siyempre. Hindi natin kayang hatulan na ikhlas ba siya o riya ba siya. Pakitang tao ba? Sincere ba siya o hindi? Diba? Hindi natin kayang hatulan yon. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya hinahatulan ang mga tao sa lingid nilang gawain. Hinahatulan niya ang mga tao sa hayag nila na ginagawa. Kaya lang si Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nga sabi niya, wa hisabuhum 'ala Allah. Sabi niya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah fa in fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah. Kung nagawa na nila ang mga pagsamba, nagawa na nila ang pagdarasal, zakat, shahada, tunay man sila o hindi, hisabuhum 'ala Allah. Hindi tayo nakakaalam nun. Ngunit mga kapatid sa Islam, bilang paalala na kailangan nating linisin yung ating puso. Kailangan natin ituon ang pagsamba ko na ito lillahi ta'ala, hindi para kay lil fulan, para kay manggano, para kay pulano. Hindi para puriin ako ng mga tao. Ang da'wa ko na ito ay hindi para puriin ako ng mga tao, hindi. Ibtigha'i wajhillah, dapat yun. Kaya naman, hindi lamang pinapakilala sa atin ni Propeta Muhammad kung ano yung puso ng tao, kundi gusto niya para sa atin, pahalagahan natin ang ating puso dahil lahat ng ating pagsamba nakadepende sa ating puso. Lahat ng ating pagsamba nakadepende sa ating puso. Di ba? So, kung lahat ng ating pagsamba nakadepende sa ating puso, may koneksyon doon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. So walang tatanggapin si Allah. Pagdating mo sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang titingnan niya ang iyong puso. Ikhlas, riya, or sum'ah, yung nagpaparinig lamang, nagbabasa ng Quran para marinig ng mga tao na maganda ang kanyang pagbasa. Subhanallah, sa panahon natin ngayon, no? Ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga riya, ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sum'a, ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawain na walang kanilang hangad kundi ang mundong ito at ang mga taong nakapaligid sa kanila. Siguro mga kapatid, ipagpaumanin niyo po. Jazakallah khairan, Sheikh. Ano So, po? alhamdulillah, Sheikh, bagamat napapanahon yan na talakay natin, ganito, gaya ng pagpasok ng buwan ng Ramadan, bilang isang malaking paghahanda ng pagsalubong ng Ramadan, yung tauba, pagbabalik loob natin, pagsisisi. So ano yun? Paghuhugas, paglilinis ng ating puso. Yung sasapit ang Ramadan na wala kang sama ng loob sa iyong kapatid. Wala kang kagalit. Wala kang kinikimkim na sama ng loob. Wala kang galit. Wala kang dinadamdam na mabigat sa iyong kapatid. So, yun ang una eh. Dahil nga sinabi ni Sheikh, ang ibada ay laging nagsisimula sa puso eh. Kasi maging ang mahal ng propeta, kanyang sinabi, Inna Allah la yanduru ala suwarikum wala ajzamikum o wala amwalikum. Si Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya titignan anuman ang inyong itsura, anuman ang inyong pangatawan, o anuman ang inyong yaman. Walakin yanduru ala qulubikum wa a'malikum. Subalit si Allah ay tinitignan niya kung ano ang inyong mga puso at ano ang inyong mga gawa. Ito laging dalawa eh.
yung puso, pagiging ikhlas, yung gawa sa sunna ng mahal na propeta na pamaraan. So alhamdulillah sa binahagi ng ating Sheikh at Mashallah. baka Mashallah. sila Sheikh Bro Jafar, Sheikh Walid, Bro Walid, mashallah baka may gusto kayong idagdag paano ang magandang pagsalubong natin sa buwan ng Ramadan, Bro Jafar? In some way, mashallah, ang ganda ng topic natin, ano, kasi ito'y napapanahon dahil nga ang Ramadan ay very fast approaching. So, napakainam nung sinabi niyo pareho na gusto kong i-highlight yung inamal amalu binniyat, no? Kasi talagang kung tayo naglilinis, kung naglilinis tayo ng ating mga puso, so ito yung intention kung paano mo siya lilinisin kung paano mo lilinisin yung puso mo. Doon pa lang, doon sa intention mo pa lang, katulad ng sinabi natin, sa Islam kasi napakaganda pag-iisip mo pa lang, may biyaya ka na Yung lilinisin mo pa lang yung puso mo, na ini-intention mo na, paparating ang Ramadan, subhanallah, kailangan linisin ko na yung aking puso para maharap ko na ang Ramadan ng maayos. Doon pa lang, binibigyan ka na ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Much more, kung ito'y magampanan mo ng maayos. No? Magampanan natin ito ng maayos. Simulan ko na ngayon na humihingi ako ng dispensa doon sa mga kapatiran na kung meron man akong kakulangan sa kanila, ako'y humihingi ng kapatawaran. Kung meron man akong pagkukulang sa iyo, share ka Abu Hudayba, kung meron man ako nasabi o meron man akong nabanggit na hindi kaaya-aya sa iyong puso, ako'y humihingi ng dispensa at ng kapatawaran. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, kung meron tayong tagapanood, kung meron tayong nasasabi na hindi maganda, ay humihingi ako ng kapatawaran. Una sa Allah subhanahu wa ta'ala at syempre sa inyong lahat. So sa ganito natin umpisahan ang ating pagsalubong sa Ramadan. At naalala ko, Jab, maputol ko yung salita mo. Ito yung sinasabi ng mga Ahlul Ilm, itong buwan ng Sha'ban bago ang Ramadan. Yes, Ito yung sinasabi nila daw, Shahru Tawbah. Buwan ng pagsisisi, buwan ng pagbabalik loob. Kasi bago pumasok ang Ramadan, kailangan malinis ka na Spiritual, physical, puso, damdamin lahat. So ito yung paghahanda natin sa pagsalubong ng Ramadan. Kailangan lahat tayo nagpatawad na, marunong ka magpatawad, patawarin ka rin, humingi ka ng kapatawaran. So alhamdulillah, ito na yung buwan na dapat natin paghandaan ng paglilinis. Kaya nga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung napakamahal niyang buwan itong Shaban. So dito niya pinarami yung kanyang pag-aayuno. Paalala, bukas po Lunes, ito yung napakagandang pag-aayuno at ito rin isang sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bago po tayo nag-aayuno, dapat nagniniyat na po tayo sa gabi. So inshallah, paramihin po natin ang ating mga ayuno at paggawa ng ibada ngayong Shaaban. Ito po yung pinakamagandang buwan para sa paparapit na Ramadan. Ito po yung pinakamagandang buwan. So inshallah, si Bro Walid ay may idagdag pa inshallah. Walid, Fadal. Meron ka bang Fadal, Bro Walid? Nagagandahan ako sa mga sinasabi niyo. Actually, lalo na doon sa mga shinare ni Sheikh Mahrad Ibn Sulaiman, mashallah. So, nadadagdagan ng magaganda. So, actually, speechless ako Parang gusto ko nga mag-face mask sa araw na ito dahil pero sige, lais lang din natin na para mabalik si Sheikh Mahrad Ibn Sulaiman. Sa'yo, Bro Walid, paano mo sasalubungin ang Ramadan? Oo nga. Sa yung question. Bagamat bago pa man tayo sa Islam, pero ano ang kagalakan mo na sinasalubong mo ang Ramadan? So ito yung buwan na kung saan dinodoble ni Allah ang paggawa ng kabutihan. Ito yung buwan na binubura ni Allah ang aking mga kasalanan. So anong mga kaligayahan, ano yung mga kasabikan na hinahangad mo sa pagsalubong ng Ramadan? Bro Walid. Alhamdulillah. Sa pakiramdam na lang so alam natin na dahil sa Islam talagang yung pagsapit ang Ramadan yung ginaganap natin yung ginagampanan natin yung isa sa mga haligi ng Islam yung pagpapasting natin, pag-aayuno na ito ginawa ng mga talagang mga kilalang mga propeta ng Panginoon Diyos. So para sa akin yung paglilinis nga, so kailangan talaga magkaroon ng sabi nga yung talagang sincere heart
na taos sa puso yung ating gagawing kasi hindi basta-basta ang gagawin nating ang gawain na ito ito'y napaka bigat na na haligi ng Islam. Ito yung pag-aayuno na pagkakataon na yung sabihin mapatawad tayo sa ating mga pagkakasala. So kaya nga nais kong sundan yung binanggit ni Sheikh Jafar yung ginawa niyang halimbawa na sa atin magsisimula yung paghingi ng pagpapatawad kung meron mga salitang mga hindi kaaya-ayang nababanggit at mga gawain na rin na hindi kaaya-aya humihingi na tayo ng pagpapatawad sa ating mga kapwa na maaring minsan na hindi natin alam na nasasaktan natin ng kalooban so yan pangkalahatan na alhamdulillah ako'y humihingi ng pagpapatawad sa mga tao na aking mga nasasaktan, hindi ko man alam o hindi ko man batid to sabihin na Sadya man o hindi. Sadya man o hindi. So ako'y humihingi ng kapatawaran sa inyo mula sa aking puso na ito'y talaga kapatawaran na ito. Sa akin wala bro. Wala inshallah bago nating wakasan yung ating maikling programa, meron pa naman tayong mga 15 minutes bago mag-6 kasi may schedule rin Sheikh Maharad. Sheikh Maharad, kahit 5 minuto lang, pwede ka bang magbigay sa amin ng karagdagan ng pagpapahalaga o bilang isang Muslim at marinig ng ating mga kapatirang mga bago sa Islam, paano ba natin salubungin? Ano bang magandang paghahanda sa buwan ng Ramadan? Sheikh Maharad, palatafaddal. Dagdag na rin natin payo sa mga da'iya, Ustad. Dagdag natin sa kanya. Opo, alhamdulillah mga kapatid. Unang-una, dapat tayong magsaya. Dapat tayong magsaya. Although hindi pa naman 15 days pa bago mag-Ramadan, ngunit excited. Dalangin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibilang niya tayo sa makakarating sa buwan ng Ramadan. Isang pagkakataon ito. Amin. Amin. Isang pagkakataon ito para sa mga Muslim makadagdag ng maraming pagsamba. Tandaan natin na sa harapan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi pagiging born Muslim o balik Islam ang tawag dito, ang batayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paramihan ng pagsamba. Paramihan ng pagsamba at ito ay ikhlas, Dapat ikhlas. Gaya ng binanggit ni Sheikh Abu Hudhaifa na hadith, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila a'malikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." O kama qala sallallahu alaihi wasallam, na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi niya titingnan ang ating mga ganda ng mga anyo, Walang pagwapuhan sa harapan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil kung pagwapuhan ay talo tayo ng Piuno Pascual. Talo tayo ng Piuno Pascual. At kung pagandahan naman ng katawan, talo tayo ni Arnold Schwarzenegger. O kaya ni Brad Pitt. Talo tayo doon. Kaya lang kabilang sa pagiging adl, makatarungan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi niya binatay doon sa kagwapuhan at hindi niya binatay sa ganda ng pangangatawan. Bagkus binatay niya sa puso natin at sa ating gawa. Subhanallah. Kaya naman, mga kapatid, kapag tayo ay napabilang sa mga umabot sa buwan ng Ramadan, ay para bang pinili tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na magparami pa ng pagsamba. Kaya pagkakataon ito na, subhanallah, maraming mga Muslim na hindi nila ito pinapahalagahan. Subhanallah, paano mo hindi papahalagahan ang isang pagkakataon na ikaw ay pinili ni Allah, makapagtauba, makapag-ibada, isang gabi, katumbas ng 1,000 buwan. Paano mo ito hindi papahalagahan, di ba? Ipagpapalagay na lamang natin na ang halimbawa isang sikat na mall dito sa Saudi Arabia ay nagsabi na isang pirasong damit ang bibilihin mo, ang makukuha mo 1,000 damit.
Sinong hindi pupunta sa mall na iyon? Di ba? Subhanallah. Tama. Tama. Paano na kaya yung isang gabi katumbas na 1,000 buwan? Allahu Akbar. Subhanallah. Kaya naman- Pagpapalit ba natin yun, Ustad? Subhanallah. No? Kaya naman magsaya tayo, no? Dapat nabasa ko sa isang lecture ni Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid hafidahullah na dapat, sabi niya, magsaya ang mga Muslim na inabutan ng Ramadan. Pangalawa, sabi niya, magpasalamat sila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat pasalamatan nila at puriin nila si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit? Dahil ibinigay sa iyo ni Allah ang susi. Susi ng kapatawaran, susi ng paraiso, susi ng pagsamba, susi ng tinatawag na pagtanggap yung mga pagsamba, susi ng tawag dito, susi ng malayo ka sa impyerno. 'Di ba? So dapat mong puriin at pasalamatan si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat-lahat ng ito. Pangatlo, mga kapatid sa Islam, ang paghahanda sa buwan ng Ramadan ay hindi paghahanda ng ating mga refrigerator, magagandang pagkain. Hindi po 'yun ang paghahanda, pupunuin yung refrigerator, ano ang maikpar. Subhanallah, ikukwento ko po sa inyo, may isang Ramadan na sa buhay ko, may isang Ramadan na dumating sa amin na yung aming sasaingin sa hapon, yung aming iftar sa hapon ay amin pang babayuhin. No, babayuhin pa namin yung aming hahapunan. Babayuhin pa namin at yung aming sahur, babayuhin pa namin pagkatapos ng tarawih, no? And then nagpuputol kami ng saging para lang meron kaming pang iftar. Okay? So ang Ramadan, ang pag-aayuno sa Ramadan ay hindi pasarapan ng pagkain. Hindi po ito pasarapan ng pagkain. Kaya nga sinasabi ng ating mga ulama na sinadya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pag-aayuno sa Ramadan nang sa ganon maging pantay lahat ng mga Muslim, pulubi sa mayaman. Sinadya ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala isang ibra, isang tawag dito, isang pagkuhanan ng tawag dito ng aral ang buwan ng Ramadan dahil pulubi man sa mayaman na Muslim nagugutom sa buwan ng Ramadan. No, nakakaranas ng gutom, hindi niya mainom-inom yung pinakamasarap na inumin sa araw ng Ramadan. Ganon din ang mga pulubi. Subhanallah, di ba? Aral sa lahat ng mga Muslim. Kaya naman may naalala ko din siya na isang maputol ko yung sinasabi mo siya sa isang studio sa Saudi Arabia, may tumawag, may call galing Africa. Yung siya nagmumuhadara, nag-lecture patungkol sa kainaman ng Ramadan. Naalala ko yan. Ano yung sahur, ano yung iftar. Tapos tumawag yung isang kapatid sa mula Africa. Siya, tanggap-tanggap ba yung aming pag-ayuno? Bakit? Hindi daw sila nagpa-fasting kami. Wala kaming iftar, Pero wala kaming sahur. Tanggap rin ba? Subhanallah. Kaya nga, gaya sinabi siya Maharat, ang pagpa-fasting hindi Naiyak ako dyan, Ustad. paghahanda ng pasarapan ng pagkain. Kailangan to, pasarapan ng iman, yung halawa ng iman natin. And then, kailangan nga, no, pang-apat dito mga kapatid ay kinakailangan handa na yung puso mo. Kasi subhanallah, ang sino mang tao, ang sino mang Muslim, no, especially Muslim, ang sino mang Muslim na ang kanyang pagsamba ay hindi alang-alang kay Allah, ang kanyang ayuno, ang kanyang tarawih, ang kanyang tahajjud, qiyamul layl, ang kanyang pagbabasa ng Quran, unti-unting humihina 'yun. Sahih. Unti-unti yung para bang cellphone na unti-unting nababawasan ang kanyang lakas. Nalulubat. Pero kapag ang isang Muslim, ang kanyang pagsamba, especially ang pag-aayuno niya sa buwan ng Ramadan, ang pagbabasa ng Quran, ang kanyang tarawih ay para kay Allah. Gabi-gabi, lagi siyang aktibo.
no? Para bang Walang pagod. ang gabi niya at yung pangalawang gabi niya, pangatlong gabi niya, kahalin Pareho lang. tulad ng unang gabi niya sa Ramadan. Unang Masya araw niya sa Allah. Ramadan. Bakit? Masya Allah. Kasi ang iniisip niya, lillahi ta'ala ito. Tama. Pero tingnan mo yung mga brother na nagsasagawa lang dahil gumagaya, na nakikisunod lang. O kaya para Iniintay yung lamang iftar. mapuri. O iniintay yung iftar. Inihintay yung iftar. Wala talaga, subhanallah. Makikita mo na nanghihina siya, Tulog mahina ang isa. kanyang pagdarasal. Minsan Maghapon dumarating sa tarawih, pag dumarating siya sa tarawih, malapit na ang salatul witr. Di ba? Bakit? Kasi Marami tayo nasasaksihan. mapapansin mo na ang kanyang pagdarasal, maliban lang sa mga brother na mayroong mga udur. May mga udurun syar'i na mariban doon. Mapapansin mo na wala silang ibang pakay kundi makisabay lamang. Okay? So yun po mga brother na ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, subhanallah, dito sabi pa ng mga salita, dito makakabinta, no? Dito makakabinta ang mga balik Islam. Bakit? Sa pag-aayuno na ito sa buwan ng Ramadan, mapapansin mo, maraming mga born Muslim ang hindi nag-aayuno at maraming mga balik Islam ang nag-aayuno. Subhanallah. Di ba? So, Para tuloy subhanallah maalala ko mga yung sinabi kapatid, ng propeta. na sa buwan na ito, paramihin mo ang pagsamba mo at ikaw ang higit na mainam para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Inna akramakum indallahi atqakum. At sabi ng ating mga ulama, kapag ikaw ay mayroon ikaw yung pinaka may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw rin yung pinaka mayroong mabuting gawa at pinaka-ikhlas na gawa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jazakallah khairan Syekh. Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Napakagandang payo. Inshallah bagong nating wakasan ng tuluyan ang ating programa. So siguro bawat Maganda sana Ustad, wawakasan na ba talaga natin? Wawakasan na ba talaga natin? Hindi, inshallah hindi lang karagdagan pa. Bro Jabbar, ano bang maibibigay mong payo sa mga kapatiran natin ng mga bagong yakap sa Islam o ngayon pa lang magpa-fasting? Anong maipapayo natin sa kanila at sa mga pamilya ng mga bagong Muslim na ngayong inshallah ay makakaranas ng pagsalubong at pagsapit na ito ng buwan ng Ramadan. Bilang ikaw na alhamdulillah sarili mong pamilya ay Muslim na, so anong maibibigay mong payo at paalala sa ating mga bagong kapatiran na sa pamilya nila ay ngayon pa lang ang magagawa ang pag-aayuno? Kahit mga sa 3 minuto lang. Mashallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah, lahat ng papuri at pagdakila ay para lamang talaga sa Allah subhanahu wa ta'ala. At subhanallah, napapanood yung tanong mo, yung pagbibigay mo ng panahon sa akin, Ustad. Kasi subhanallah, dito may mga natuturuan na tayo, alhamdulillah. So meron tayong isang pamilya na in-invite talaga natin dito sa bahay para sila ay makapagsimula ng kanilang tamang pag-aayuno. Dahil subhanallah, ang pag-aayuno po kasi, kung hindi pa natin nalalaman o wala pa tayong tunay na kaalaman, maghanap po tayo ng may mga alam na. Nang sa ganon, masimulan po ito natin. Parang sinasabi natin nung hindi tayo, gusto mong when you want to make it right, start it right. Dapat ganon. Then, it will end right. Kailangan umpisahan natin ito ng tama, nang sa ganon, matapos ito ng tama. So, paano natin ito umpisahan ng tama kung wala pa tayong kaalaman? So, maghanap tayo ng tao na talagang makakapaggabay sa atin para tayo ay makapagsimula ng tama. Nang sa ganon, at least one day, one whole day and one whole night, magkaroon kayo ng isang ganitong pagkakataon. Kung meron kayong mga kilala na mga balik Islam na bago pa lang yakap, imbitahin niyo ito. Kung merong lugar sa inyong bahay, imbitahin niyo sila na makitulog ng buong pamilya. Ang ini-invite ko kasi, Ustad, isang buong pamilya na yumakap sa pananampalatayang Islam. So ini-invite ko sila na yung first day nila, gawin nila dito.
gawin nila dito sa bahay nang sabay-sabay kaming magsusuhur, sabay-sabay na magniniyat sa gabi, din sabay-sabay magsusuhur, din sabay-sabay na makapagsala ng maayos. So makita din nila kung paano yung ibada sa the whole day. Hindi yung kasi ang nangyayari, may mga tao na mas pinipili pa nila magpalaki ng katawan eh. Alam mo 'yon, kaysa magpatakas ng iman. No? Pero pagdating ng Fajr, hindi nila mabuhat ang kanilang katawan dahil pagod na sila. Tama? So inshallah, sa maikling payo na ang number 1, kung wala pa po kayong kaalaman, maghanap po kayo ng tao na mayroong kaalaman. At doon naman sa may kaalaman, siguraduhin po nating tama ang ibibigay nating kaalaman dito sa mga taong ating tinuturuan dahil ito po ay parang networking chain reaction po ito. Pag ito ay tinuro nyo ng tama, may tuturo din nila ng tama. Pag ito ay tinuro nyo ng mali, siguradong may tuturo din nila ng mali. At lahat ng ito ay babalik sa atin. MashaAllah, jazakallah khairan. Ahsanallah ilaik. Bro Walid, kahit 2 minuto man lang, anong may bibigay mong payo sa mga kapatiran, lalo na yung mga bago nating kapatid na nandito sa, sabihin natin, sa gitnang silangan, na meron silang mga Islamic center na napupuntahan. Paano nila samantalahin yung buwan ng Ramadan? Bilang ikaw, tulad mo, dito ka rin yumakap ng Islam sa Saudi, sa Jeddah. So, ano ang encouragement mo sa kanila, paghihikayat na para magawa nila ang Ramadan na ito ay maging blessing sa kanila at maging mabiyaya na darating sa kanila ang pagsalubong ng Ramadan? Anong may bibigay mong payo, Bro Walid? Mashallah. So dahil actually may mga inibitahan tayo mga bagong liyakap sa Islam na sumubaybay sa pagkakataong ito. Alhamdulillah. So ako'y bumabati muna sa kanila ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang kapayapaan at ang pagpapalat awan ng Allah at ang kanyang biyaya ay sumainyo po mga kapatid namin sa panormal ng Islam. At bilang pagpapayo po at ito'y mula sa ating sabi natin na inshallah magkaroon ng hikma yung ating sasabihin na niluloob namin na na magampanan niyo ang ang gagawin nating pagsamba na ito, na ito'y haligi ng Islam, na sinasabi nga na ang pag-aayunong ito ay makakapagbigay ng pagpapatawad sa ating mga pagkakataon na mapatawad tayo ng Panginoon Diyos sa mga nagawa nating mga pagkakasala. So sa pagkakataon ito, dahil mayroon pa namang mga may pagkakataon pa tayo na bigyan ng ng pag-aaral yung ating sarili. So patuloy pa rin tayong magtanong sa mga nakakaalam kung ano yung mga pamamaraan na dapat nating paghandaan sa pag-aayuno. Sa pagkakataong ito, yung social media hindi na mahirap na kumuha ng kaalaman diyan. So basta't sabi natin na magkaroon tayo ng taos-pusong ang gagawin natin na ito'y para sa ikalulugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang lahat ay magiging madali at ang lahat ay magiging katanggap-tanggap insyaallah. Ay ang ating nais na iparating sa inyong mga kapatid naming minamahal sa pananampalatayang Islam. Ayan po. Mashallah, jazakallah khairan, barakallahu fik. Sheikh Marad, bilang pagpapaalam natin, baka may gusto kang huling mensahe, kahit ilang minuto lang, pagpapasalamat sa ating mga makakapanood na itong ating programa, o kung may mga oncoming da'wah schedule ka, activities, pwede mong i-plug. So, bilang pagpapaalam natin. Alhamdulillah mga kapatid, maraming salamat po sa inyong programa na ito, mashallah. Mashallah. Opo, at gantimpalaan nawa kayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at dagdagan nawa ang inyong mga lakas, at financially at morally, para sa da'wa, sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At inaanyayahan ko po ang lahat ng makakapanood ng ating live na ito na i-follow yung page na ito, Facebook page na ito, Basair, At i-follow din meron po akong Facebook page na
kaligtasan, no? Opo, pwede rin po kayong tawag dito, mag-follow doon, mga kapatid, no? At mayroon din po akong YouTube channel na Balik Islam. Sinadya ko pong ipinangalan ito sa mga Balik Islam, no? Balik Islam TV. At maraming ang nagtatanong kung Balik Islam ba ako, no? Bakit daw Balik Islam yung pinili kong pangalan? Sabi ko ito ay dahil sabi ko gustong-gusto ko na ang ating mga kapatid na mga Balik Islam ay akayin tungo sa aral ng Islam. At sabi ko, ako man ay born Muslim, ngunit ang puso ko ay higit na malapit sa mga kapatid kong mga Balik Islam. No? Pwede po nila i-subscribe yun at marami po tayong mapupulot ng mga kaalaman doon, inshallah. Ganun din, nagpapasalamat po ako kay Ustad, no? Abu Hudayfa, sa kanyang mabilisang tawag. Mabilisang tawag sa oras na ito, no? Mayroon po akong programa after ng asar. Ngunit sabi ko pwede isagawa pagkatapos ng Maghrib, inshallah. No? So, hanggang dito na lamang mga kapatid. Huwag niyo pong kaligtaan i-follow ang Basair na Facebook page. Nang sa ganun Barakallahu fiik, Sheikh. Jazakallahu khairan. Mashallah. So sa muli kami po ay nagpapaalam sa pangalan ng ating programa, itong Basair, at naway ibilang ni Allah ang ating mga gawain sa karagdagan ng ating timbangan ng kabutihan. Tanggapin nawa ni Allah ang ating pagsusumikap, kahit ito man ay maliit, naway ito'y gawin ni Allah sa kabilang buhay na malaki. At tayo patawarin sa ating mga pagkukulang at pagkakamali, sadya man o hindi, at ibilang nawatay ni Allah sa kanyang mga alipin na gawing matuwid. Allahumma amin. Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballagna Ramadan. Allah, gawin mong mabiyaya at pagpalain mo kami sa buwan ng Sha'ban at paabutin mo kami sa buwan ng Ramadan. Wa hada Allahu alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.